Isa pong mabiyaya at mapagpalayang pagbati po sa inyong lahat. Inaral natin po sa ikalawang bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng nagkakaisang isipan sa hanay ng mga mananampalataya. At maisa sa katuparan lamang ito kung ang bawat isa ay mayroong iisang pagtuon ng kaniyang sarili sa Diyos, na si Kristo ang siyang ating central focus. Kailangan din na ang buhay natin ay mayroong kababaang loob at ito ay naisasagawan natin kung ang ating mga kaisipan ay kahalintulad din ng ating Panginoong Hesus na inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sa sarili. Sa oras na ito po ay tatalakay naman natin ang patungkol sa nakasaad sa Philippians chapter 2 verses 6 to 11 at tunghayan natin ang ikatlo at ikaapat na bahagi ng humility upang higit pa nating maunawaan at matupad sa ating mga buhay ang salita ng Diyos. Number 3, humiliation. Sinimulan ni Pablo ang ginawang pagpapakababa ng Panginoong Hesukristo sa kaniyang sarili sa Philippians 2 verses 6 to 8. Ito po ang nakasaad sa Ang Biblia 2nd edition. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kaniyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sinasabi dito ni Pablo na si Jesus ay naroroon bilang isang Diyos bago pa man siya ay pinanganak bilang isang tao. Ito po ang tinatawag na doctrine of Christ pre-existence. Ibig pong sabihin nito, hindi po siya nagkaroon ng buhay bilang isang nilalang tao noong siya ay ipinanganak, kundi siya ay naroroon na bago pa man. Sa katunayan, siya ay naroroon na bilang isang dakila't makapangyarihang Diyos. May mga ilang Griegong salita sa ikalawang kapitulo ng Filipos na wala nito sa salitang Ingles o maging sa eksaktong Filipino nating pananalita. Nakakalungkot po itong isipin, ngunit yaon nga marahil kung bakit din tayo ay mayroong mga ngaral ng salita ng Diyos. Kapag ka nababasa natin ang salitang hugis o anyo, iniisip nating isa itong pangkalahatang anyong bagay. Ngunit sa salitang Griego po, ay nagpapahiwatig ito ng isang eksaktong kaanyuhan na walang pinagmulan. Kaya kapag ka sinasabi ni Pablo na si Jesus ay naroroon na noon pa man sa kaanyuhan ng Diyos, sinasabi niya ang eksakto at mismong pagka-Diyos ni Kristo. Hindi po siya naging isang Diyos o ginawang Diyos, kundi siya ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa sinauna pa man, sa walang hanggang kapanahunan, at siya ang dakilang may likha ng lahat ng mga nilalang. Ito po ang isa sa mga talata na matatagpuan natin sa Biblia na matatag na nagsasaad na si Kristo ay tunay na Diyos. Si Jesus bilang isang tunay na Diyos ay hindi niya itinuring ang kaniyang sarili bilang kapantay ng Diyos, isang bagay na nais maabot o makamit. Ang pagiging isang Diyos ay hindi yaong nais mong makamtan para sa iyong sarili. Sa Kaniya ang pagiging Diyos ay hindi yaong nais mo ng sariling pakinabang.
Ipinakita niya na ang pagiging isang Diyos ay ang pagbaba niya sa kaniyang sarili sa pagiging wala. Ang isang Diyos na si Jesus ay ginawa niya ang kaniyang sarili bilang isang abang lingkod o ika nga servant. Si Jesus ay naging isang tunay at ganap na tao habang siya din ay nanatiling isang tunay na Diyos sa kaniyang kabuuhan. Hindi lamang na siya ay naging isang abang lingkod, kundi isang ganap na taong tagapaglingkod o human servant. At sa uulitin po ang salitang kahalintulad o kawangis o likeness ay hindi nangangahulugang siya ay naging katulad lamang ng isang Diyos. Ang salitang likeness sa Griego ay eksaktong paglahad na siya ay isang tunay na Diyos. Sa makatuwid, si Jesus ay ang tunay na Diyos, ngunit hindi niya itinuring ang kaniyang sarili sa ganoong katayuan. Ano nga po ba ang hangganan na ibinaba niya ang kaniyang sarili bilang isang wala? Ano ang dulot kinahantungan ng kaniyang pagiging aba at pag-ako o pagpasa ng ating mga kahihiyan sa kaniyang sarili? Siya po ay naging isang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo. Iyan po ang naging kahantungan ng kahihiyan na kaniyang pinasan sa kaniyang sarili at doon nga po niya ipinamala sa buong sanlibutan ang likas na katangian ng Diyos Ama. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay nagpamala sa atin na ginawa ng Diyos ang kaniyang sarili na mababa upang tugunin ang pangangailangan ng kaniyang mga nilalang para sa kapakanan ng sanlibutan. Isa nga pong dalubhasang manunulat ang nagsabi, ito ang pinakapuso ng teolohiya ni Pablo o Pauline theology, na ang Diyos ay pag-ibig at ang kaniyang pag-ibig ay kaniyang ipinadama sa atin sa pamamagitan ng kaniyang pagsasakripisyo o paglaan ng buhay para sa kaniyang mga iniibig. Wow! Iyan po ang pagpapakababa at kahihiyan na naranasan ng Diyos alang-alang sa atin. 4. Exaltation. Si Pablo ay tumungo naman sa usapin ng pagtanghal sa kaitaas-taasan kay Kristo sa mga talatang 9 hanggang 11. Sakop ng ilan pang mga bagay, ang pagpaparangal sa kaitaas-taasan ni Kristo ay nagsasalarawan ng lalim ng kaniyang pagiging aba at pagpasa ng kahihiyan. Isinalarawan po dito na kung gaano siya nagpakababa ay siya rin namang siya'y itinaas. Philippians 2:9-11, Magandang Balita Biblia 2nd edition. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Suktulang itinaas ni Pablo ang kaniyang mga pangungusap sa pagdakila ng Diyos kay Jesus bilang Panginoon higit pa sa ating mga makataong pananalita at maging ng ating pang-uunawa. Iyan po ang kaniyang paglalahad nito sa salitang Griego. Itinaas at pinarangalan ng Diyos Ama si Jesus, ngunit hindi po ito bilang isang gantimpala. Hindi niya idinakila si Jesus upang bigyan siya ng isang bagay na dati pa man siya ay mayroon ng katayuan nito.
Idinakila ng Diyos ang Diyos upang ihayag sa pangkalahatan kung sino nga ba si Jesus bilang Diyos. Itinaas ng Diyos Ama ang kaniyang anak sa paghayag ng kaniyang buong pangalan sa kaniyang pagkabuhay na ngagmuli at ng kaniyang pag-akyat sa langit. Inihayag ng Diyos ang tunay na ngalan ni Jesus bilang Panginoon kung saan ito ay katumbas ng Griegong salita sa Hudyong salita ng Yahweh. Si Jesus ay Yahweh ng halamang puno na nagliliyab sa apoy ngunit di natutupok o yaong burning bush sa Exodus chapter 3. Si Jesus ay ang Diyos sa Genesis chapter 1 na may lalang ng lahat ng mga bagay. Si Kristo ang Diyos ni David at maging ng mga propeta. Iyan ang kaniyang tunay na ngalan at katayuan. Siya ay Diyos. Ngunit pansinin natin na sa kalaunan ang kaluwalhatian ay hindi tumungo sa Diyos Anak. Kalaunan po ang kaluwalhatian ay tumungo mula sa anak papunta sa Diyos Ama. Anong kay dakila ang pagpapakababa ng isang Yahweh na siyang isang tunay na Diyos? Iyan po ang punto ng pagsasalarawan ni Pablo. Napakahalagang pagsasalarawan ito sa teolohiya habang tayo ay nagkakaroon ng malalimang pang-uunawa kung sino nga ba si Jesus. Ngunit sa kontekstong ito po ang higit na binigyang diin sa puntong ito na sa pagkabuhay ng agmuli ni Kristo at ng kaniyang pag-angat tungo sa kalangitan ay ang paghayag kung sino nga ba ang Diyos. Ipinahayag rito ni Pablo na ang Diyos ay nakahandang gawing wala at mababa ang kaniyang sarili para sa pangangailangan ng kaniyang mga nilalang. Kung kaya't tayo rin ay dapat na nakahandang gawin ang ating mga sarili bilang mababa at wala para sa kapakanan ng iba at sa kalaunan ay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O aming makapangyarihan at dakilang Diyos, kami po mulit-muli ay nagpapasalamat sa inyo ng lubusan sa inyong kabutihang loob sa bawat isa sa amin. Salamat po o Diyos sa aming mga natunghayang mga salita mula sa sulat ni Pablo na kung saan ikaw bilang isang makapangyarihan at tunay na Diyos ay ibinaba ninyo ang inyong sarili para sa kapakanan naming lahat. Maraming salamat po o Diyos na sa kabila po ng aming mga pagkakasala at maraming pagkukulang sa buhay na ito, ikaw ay higit na maunawain. Ikaw ay higit na nahabag upang tugunin ang aming mga pangangailangan sa buhay. Higit sa lahat o Diyos ang kaligtasan ng buong sanlibutan o ang buhay na walang hanggan na nais ninyong igawan sa lahat ng sumasampalataya sa inyo. Maraming salamat po Panginoon dahil kayo ang pumasa ng aming mga kahihiyan. Alam at nauunawaan po namin kung gaano ito kadakila. Kaya naman po ikaw ay tunay na at karapat-dapat na parangalan at itaas sa kaitaas-taasan. Dahil ikaw nga po ay isang tunay at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po kami karapat-dapat na tumanggap ng inyong kapatawaran o ng inyong biyaya at habag, ngunit kami po ay pinagkalooban ninyo nito. Kami po ay patuloy na biniyayaan ninyo sa aming mga kalagitnaan. Kayo ay higit na nagpakababa at sa pamagitan ng inyong pagpapakababa, kami po ay inyong iniligtas. Kami po ay inyong binigyan ng pag-asa upang sa buhay na ito
at sa aming pagbalik loob ay lalakad kami sa inyong kaliwanagan nang mayroong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat po o Diyos sa inyong habag, sa inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Dahil po sa inyong kababaang loob na ipinamalas sa amin bilang isang halimbawa, kami rin po ay nararapat na gawin ito sa aming kapwa-tao. Kailangan naming tuparin na ituring namin ang aming mga sarili na mababa o wala, na tingnan at pansinin o unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa aming mga sarili. Kaya maraming salamat po o Diyos sa bagay na ito na inyo pong pinakita sa bawat isa sa amin. Tunay nga na ikaw ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa inyo pinibigay ang lahat ng pagluwalhati at pagtaas ng walang hanggan. Kaya po maraming salamat at pinupuri ka namin at higit na nais na sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, hindi lamang sa buhay na ito kundi sa magpakailanpaman. Ito po ang aming pasasalamat at katangi-tanging papuri. Ito po ang aming pagsamo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po mga minamahal na mga kapatid, siya nawang huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad lamang na may taas, sa halip bilang tanda ng inyong pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway sumainyong lahat ang kapayapaan at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang biyaya naway sumainyong lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupa sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.